Magandang gabi kaibigan. Welcome sa Pampatulog Stories. Handa ka na bang magpahinga? Bago natin tahakin ang mundo ng ating kwento, inaanyayahan kitang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Maliit na bagay, pero napakalaking tulong para makagawa pa tayo ng mga kwento na magpapakalma at magpapatulog sa iyo gabi-gabi. Maraming salamat sa inyong suporta. Bago ka pumikit at magpahinga, hayaan mong dalhin kita sa isang simpleng mundo, ang mundo ng mga niyugan, kung saan ang hangin ay banayad, ang mga dahon ay kumakaway, at ang mga tao ay may mabibigat man na gawain. Lagi pa ring nakakatagbo ng ngiti at aral sa kanilang araw-araw. Ang kwento nating ito ay pinamagatang Lilim sa Niyugan, isang kwento ng katahimikan, mga biro na magaan sa dibdib, at mga aral na nagmumula sa pinakasimpleng bagay sa buhay. Kaya't ihanda ang sarili, humiga ng komportable, at hayaang ang kwento ay magsilbing unan ng iyong isipan hanggang sa maramdaman mong dahan-dahan kang nadadala ng antok. Sa isang maliit na baryo, malapit sa dagat, pero natatakpan ng malalawak na puno ng niyog, nakatira si Tio Lando. Kilala siya ng lahat bilang isang simpleng magsasaka. Hindi mayaman, hindi rin kapos, pero laging kontento. Ang paborito niyang ginagawa, umupo sa ilalim ng lilim ng niyugan, nakasandal sa puno, at ngumungguya ng sumat na may kasamang matamis na latik. Tuwing hapon, pagkatapos ng mahabang oras ng pagtatanim ng kamote, pag-aalaga ng manok, lagi siyang makikitang nakaupo roon. Hindi siya nagmamadali, hindi rin siya nagrereklamo. Para bang ang oras ay mabagal na dumadaloy kapag nasa lilim siya ng mga puno ng niyog. Ito ang buhay. Madalas niyang bulong habang humihigop ng malamig na buko juice na gawa ng kanyang asawa. Ngunit may kakaiba kay Tio Lando. Kahit simpleng bagay, kaya niyang gawing nakakatawa. Halimbawa, isang hapon habang abala siyang ngumunguya ng suman, biglang pumatak mula sa itaas ang isang tuyong dahon ng niyog, diretso sa kanyang ulo. Sa halip na mainis, sabi niya, "Salamat naman, at may libreng pamaypay galing sa langit." Narinig iyon ng mga batang naglalaro malapit at nagtawanan sila. Ganito si Tio Lando. Kahit maliit na bagay, may patawa. Kung may tatlong bagay na hindi pwedeng mawala kay Tio Lando tuwing hapon, iyon ay ang kanyang banig, ang suman, at ang lilim ng niyugan. Kapag wala ang isa sa tatlong iyon, parang hindi kumpleto ang kanyang araw. Minsan, nakikitulog siya roon habang ang banig ay nakalatag. Isang beses, napansin ng mga kapitbahay na humihilik na siya habang nakataas pa ang isang kamay. Hawak ang kalahating suman na hindi pa niya nauubos. Ginising siya ng hangin at natawa siya nang makita ang sarili. Hindi suman ang kinakain ko. Ako pala ang kinakain ng antok, biro niya. Kahit ang mga manok sa paligid ay tila sanay na sa kanya. Kapag nakatulog siya, dumidikit ang mga ito malapit sa kanyang banig, parang mga gwardiya na bantay sarado. Para kay Tio Lando, hindi lang basta pahingahan ang lilim ng niyugan. Para itong matandang kaibigan na laging handang umalalay. Sa lilim siya, unang natutong gumawa ng banig noong kabataan niya. Sa lilim din siya, unang nagkwento ng kwento tungkol sa kapre at tikbalang sa mga bata. Kahit alam naman nilang gawa-gawa lang niya yun. Dito ko rin unang nakita ang aking misis. Madalas niyang ikwento. Nakaupo siya sa lilim, may dalang buko. Hindi ako lumapit noon. Nahihiya ako. Pero kita niyo, ang lilim din pala ng niyugan ang nagdala sa akin ng asawa. At sabay tatawa siya, parang batang nahuli sa kalokohan. Isang hapon, lumapit ang batang si Nene at ang pinsan niyang si Toto. Pawis na pawis sila dahil galing sa taguan.
Tio Lando, bakit po lagi kayong nandito? Hindi ba kayo nababato? Tanong ni Toto habang kumakain ng tinapay. Ngumiti si Tio Lando at sinabing, hindi lahat ng tahimik ay nakakabato. Minsan, ang katahimikan ang pinakamagandang kausap. Nagkibit balikat ang mga bata, hindi masyadong naintindihan. Pero natawa si Tio Lando at binigyan sila ng tig-iisang suman. Subukan niyong umupo rito ng tahimik. Pakinggan niyo ang ihip ng hangin, ang kaluskos ng dahon. Hindi ba parang musika? Toto, mas gusto ko pa ring musika, yung may tambol. Nene, ako yung may gitara. Sabay silang nagtawanan. Habang papalubog ang araw, kumukulay kahel ang langit. Ang lilim ng niyugan ay mas lumalalim. Para bang mas naging preskong silid. Doon, nakahiga si Tio Lando, nakapikit, habang nakikinig sa mga batang nagtatakbuhan. Bigla siyang nagsalita nang hindi bumubuka ang mata. Hoy mga bata, kapag nakatulog ako, bantayan niyo ha. Baka may magnakaw ng hilik ko. Ha? Sino naman magnanakaw ng hilik? Tanong ni Nene. Hindi yung mga taong walang hilik. Magbabayad sila para lang makabili ng hilik ko, sagot ni Tio Lando. At nagtawanan muli ang mga bata. Sa bawat hapon na lumilipas, pinapaalala ni Tio Lando na hindi kailangang komplikado ang buhay para maging masaya. Ang lilim ng niyugan ay nagsisilbing kanlungan. Hindi lang ng katawan mula sa init ng araw, kundi ng puso mula sa bigat ng problema. At gaya ng biro ni Tio Lando, kahit ang hilik ay pwedeng gawing dahilan para matawa. Kinabukasan ng hapon, tulad ng nakagawian, nakahiga na naman si Tio Lando sa kanyang banig sa ilalim ng malalaking puno ng niyog. Ngayong araw, hindi siya nag-iisa sapagkat dumating sina Nene at Toto, ang dalawang batang laging may dalang ingay, tawa, at kung minsan ay kaunting sakit ng ulo. Si Nene ang mas matalino at maayos magsalita, habang si Toto naman ay palaging nauuna ang kilos kaysa isip. Madalas, si Nene ang nag-iisip ng laro at si Toto ang nauuna sa sugat. Hoy, Tio Lando, sigaw ni Toto habang tumatakbo papalapit. Tingnan niyo ako. Marami akong sugat, pero buhay pa ako. Nagkibit balikat si Nene at umupo sa tabi ni Tio Lando. Pasensya na po, Tio. Kahit bawal siyang umakyat ng puno, lagi pa rin siyang umakyat. Ngumisi si Tio Lando at sinabing, hala, Toto, akala mo ba masarap ang niyog kapag kinamot lang ng galos mo? Ang niyog, hinihintay para mahulog, hindi inaakyat ng padaskol. Para kina Nene at Toto, ang lilim ng niyugan ay hindi ilang pahingahan. Sa kanilang imahinasyon, ito ay palasyo. Ang bawat punong niyog ay haligi. Ang mga nakabitin na dahon ay kurtina. At ang mga buko ay parang mga korona na nakasabit sa kisame. Kung ako ang hari ng niyugan, wika ni Toto, lahat ng suman dito ay libre. At ako naman ang reyna, sagot ni Nene, lahat ng batang mababait ay may libreng buko juice. E ano naman ako? Tanong ni Tio Lando na nakapikit pa. Ngumisi si Toto. Kayo po ang hari ng mga hilik. Sabay silang nagtawanan. At kahit si Tio Lando ay hindi nakatiis at natawa rin. Isang hapon, naisip ni Toto na subukan ang matagal na niyang plano, ang umakyat ng niyog. Tingnan niyo ako, Nene. Aakyat ako sa pinakamataas na puno. Sigaw niya. Agad siyang sumunggab sa puno at kumapit ng mariin. Una ay maayos, pero nang umabot siya sa 3 hakbang, nagsimulang madulas ang kanyang paa. Kinamot lang ng balat ng tuhod niya ang puno at biglang sumigaw. Aray! Ang sakit! Hindi na umabot ng kalahating metro si Toto, pero ang ingay niya ay parang nahulog mula sa bubong. Agad siyang bumaba at tumakbo pabalik kay Tio Lando. Tio, hindi po ako makakaakyat ng niyog. Ang puno kasi, masyado siyang madulas.
Nagpigil ng tawa si Tio Lando. Hindi puno ang madulas, Toto. Ikaw ang masyadong nagmamadali. Nagkibit balikat si Nene at sinabing, sabi ko na nga ba, Toto, mas madali pang maghintay ng buko kaysa umakyat. Umupo silang tatlo sa lilim. Inalok ni Tio Lando ang dalang suman at sabay-sabay silang kumain. Habang kumakain, nagkwento si Tio Lando. Alam niyo ba, mga bata, may panahon para sa lahat ng bagay. Ang niyog, hindi mo pwedeng pilitin. Kapag hinog na siya, kusa siyang babagsak. Ganon din sa buhay, huwag kayong magmamadali. Kapag hindi pa oras, baka masaktan lang kayo. Tahimik si Nene, parang iniisip niya ang sinabi. Si Toto naman, abala pa rin sa pagkain. Pero bigla siyang nagtanong, Tio, kung hinog na ang suman, dapat ba hinihintay din siyang mahulog? Halos malaglag si Nene sa tawa at napailing na lang si Tio Lando. Hindi ganoon, Toto. Ang suman kinakain. Kapag hinulog mo, baka ikaw pa ang iyakan ng tiyan mo. Habang papalubog ang araw, pinanood ni Tio Lando ang dalawang bata. Napansin niya kung paano kahit madali silang madapa, madali rin silang bumangon. Kahit nagkamali si Toto sa pag-akyat ng niyog, tinatawanan lang niya ito. Kahit minsan nagtatalo silang magpinsan, agad din silang nagbabatian. Ganyan dapat ang buhay, bulong ni Tio Lando. Madapa man bumangon, masaktan man ngumiti. At kung magkamali, tawanan na lang. Isang hapon, habang nakahilata si Tio Lando sa banig at abala naman sina Nene at Toto sa pagguhit ng mukha sa lupa gamit ang patpat, may dumating na pamilyar na boses. Hoy, may libreng kwento na naman kayo riyan. Sigaw ng isang matabang lalaki na may dalang basket. Siya si Mang Kanor, kapitbahay nilang kilala sa dalawang bagay. Una, ang hilig sa panghuhuli ng alimango. Pangalawa, ang pagkukwento ng mga alamat na kadalasan. Siya lang ang naniniwala. Bit-bit niya ang basket na puno ng alimango. Buhay pa at gumagapang. Sa sobrang dami, may isa pang nakatakas at tumakbo papunta sa banig ni Tio Lando. Ay, tulong! Kakainin ako ng alimango! Sigaw ni Toto habang tumatalon. Toto, hindi ka kakainin yan. Maliit pa yan. Pero baka ikaw ang kumain sa kanya. Biro ni Nene. Tinawanan sila ni Tio Lando. Pero agad ding tumayo para habulin ang tumatakas na alimango gamit ang suman na hawak niya. Hoy, bumalik ka. Hindi ka pa bayad. Sa huli, nahuli rin ang alimango at ibinalik ni Mang Kanor sa basket. Habang nakaupo na silang lahat sa lilim ng niyugan, nagsimula na naman si Mang Kanor sa kanyang mga alamat. Alam niyo ba, panimula niya, noong kabataan ko, nakakita ako ng alimango na umakyat sa puno ng niyog. Nagkatinginan sina Nene at Toto. Sabay silang nagsabi, hala, imposibleng mangyari yun. Ngumisi si Mang Kanor. Imposible. Bakit noong nakita ko, umakyat talaga? Ang bilis pa nga. Para bang ahas kung gumapang. Hindi na nakatiis si Tio Lando at humalakhak. Kanor, baka naman hindi alimango ang nakita mo, kundi kapitbahay natin na gumagapang kasi nadulas. Nagtawanan ng lahat, lalo na si Toto, na halos mahulog sa banig sa sobrang tawa. Pero hindi pa tapos si Mang Kanor. Tuloy-tuloy pa rin ang kwento niya. Sabi kasi ng lolo ko, noong unang panahon daw, ang mga alimango ay marunong talagang umakyat. Pero isang araw, may alimango na sobrang yabang. Umakyat siya sa pinakamataas na niyog at nagmayabang na siya lang ang matapang. Sa sobrang yabang niya, nahulog siya at natanggalan ng likod. Kaya ngayon, puro pahalang ang lakad nila at hindi na marunong umakyat. Tahimik ang lahat saglit. Tapos biglang sumigaw si Toto. Kung totoo yan, Mang Kanor, ibig sabihin,
Lahat ng alimango ngayon ay may sugat sa pride. Natawa ng malakas si Nene at halos matumba si Tio Lando sa kakatawa. Oo nga, Toto, dagdag ni Tio Lando. Mukhang may sugat nga sa pride kasi hanggang ngayon hindi na sila umaakyat. Sa ilalim ng lilim ng mga puno ng niyog, ang kwento ni Mang Kanor ay naging parang palabas. Hindi mahalaga kung totoo ba o hindi. Ang mahalaga, lahat ay natatawa at nakakalimutan muna ang init ng araw at ang bigat ng trabaho. Si Toto, kahit medyo takot pa rin sa alimango, ay sumigaw. Kapag nakita ko ang alimango na umakyat, maniniwala na ako. Pero hanggang ngayon, ang nakikita ko lang umaakyat ay si Nene kapag inaabot ang bayabas. Ikaw, hindi ka naman umaakyat kasi lagi kang dumidiretso sa lupa, sagot ni Nene. Sabay silang nagtawanan at si Mang Kanor ay tuwang-tuwa sa sarili niyang kwento kahit medyo imposible. Nang medyo lumamig na ang hangin, nagsalita si Tio Lando. Alam nyo, kahit hindi totoo ang mga alamat, may natuturo pa rin ito. Yung alimango parang tao din. Kapag sobra ang yabang, minsan, siya rin ang nahuhulog. Mas mabuti nang maging tahimik at mapagpakumbaba. Tahimik si Nene at Toto. Mukhang naiintindihan ang sinabi. Pero maya-maya, nagtaas ng kamay si Toto. Tio, ibig sabihin po ba, kung hindi ako nagyayabang, hindi ako mahuhulog sa puno? Ngumiti si Tio Lando. Oo, Toto. Pero kung umaakyat ka pa rin kahit wala sa tamang oras, mahuhulog ka talaga. At sabay-sabay silang nagtawanan muli. Ang araw na iyon, sa lilim ng niyugan ay napuno ng kwento, halakhak at aral. Kahit imposibleng umakyat ang alimango, sa isip ng lahat, parang totoo na rin. Ngunit higit sa lahat, natutunan nila na ang yabang ay parang puno. Kapag sumobra ang taas, mahirap pigilan ang pagbagsak. Sa kalagitnaan ng gabi, habang ang buwan ay nakabitin sa kalangitan at ang mga kuliglig ay abala sa kanilang himig, nagising si Toto. Hindi dahil sa takot o kaba, kundi dahil sa malakas na hilik ni Tio Lando na halos gumigising sa buong niyugan. Napailing si Toto at bumulong. Grabe talaga itong si Tio Lando. Parang may sariling banda. Dahan-dahan siyang lumabas ng kubo. Ayaw niyang gambalain ang mahimbing na tulog ng kanyang tiyuhin. Humakbang siya palabas. Dala ang isang maliit na lamparang digaas. Sa ilalim ng mga puno ng niyog, napansin niya ang mga aninong naglalaban sa lupa. Mga punong gumagalaw dahil sa malamig na simoy ng hangin. Umupo siya sa isang tuod at tumingala sa kalangitan. Ang mga bituin ay parang maliliit na ilaw na kumikislap. Tila nakikipagbiruan sa kanya. Kung pwede lang kayong kausap, pulong ni Toto, baka hindi na ako malungkot. Ngunit maya-maya, may narinig siyang kaluskos. Kinabahan siya saglit, pero nang tumingin, isa lang palang kalabaw ni Mang Pilo na gumagala. Napatawa siya. Akala ko multo na. Habang pinagmamasdan ng paligid, naalala niya ang sinabi ni Tio Lando noong hapon. Ang lilim sa niyugan, hindi lang pahingahan. Para iyang paalala na kahit gaano kainit ang araw, may lugar para magpahinga. Ganun din sa buhay. Kahit gaano kabigat ang problema, laging may lilim kung marunong kang tumingin. Napangiti si Toto. Oo nga no. Kahit minsan masyadong mainit ang mundo, may lilim din pala. Bago siya bumalik sa kubo, sumilip siya sa malawak na niyugan. Tahimik, payapa, parang humihinga kasama ng kalikasan. Doon niya naisip, baka hindi niya kailangang matakot sa hinaharap. Basta marunong siyang huminto at magpahinga, may lilim na magbibigay sa kanya ng lakas. Pagbalik niya sa higaan, naroon pa rin si Tio Lando. Mahimbing ang tulog. At syempre, malakas pa rin ang hilik. Pero sa pagkakataong ito,
Imbes na mainis, natawa si Toto at nakatulog ng may ngiti. Minsan, sa kalagitnaan ng katahimikan at payapang gabi, natutuklasan natin ang maliliit na paalala ng buhay na laging may lilim, pahinga, at aliw na naghihintay kung titigil lang tayo saglit para pakinggan. Kinabukasan, maaga silang gumising ni Tio Lando para mag-ani ng ilang niyog. Bit-bit ni Tio Lando ang kanyang mahabang kawit, habang si Toto naman ay may dalang bayong. Habang naglalakad sila, sinalubong sila ng isang matandang lalaki. Nakilala sa baryo bilang si Mang Tisoy. Si Mang Tisoy ay payat at medyo kuba na, ngunit kilala sa pagiging makwento. At syempre, hindi mawawala ang kanyang trademark, isang sombrerong buri na halos mas malaki pa sa mukha niya. Aba, Lando, Toto, ang aga niyo bati ni Mang Tisoy. Oo nga po Mang Tisoy, sagot ni Toto. Mag-aani lang kami ng ilang niyog. Napangiti ang matanda at biglang nagkwento. Alam niyo ba noong kabataan ko, muntik na akong mahulog sa tuktok ng niyog? Kasi naman, akala ko makakapag-pogi points ako sa dalagang nanunood. Napahalakhak si Tio Lando. At anong nangyari, Tisoy? Di syempre, nahulog ako. Pero buti na lang, nasalo ako ng sakong niyog sa ibaba. Ang problema, mas nasaktan ako sa hiya kaysa sa pagkahulog. Natawa rin si Toto. Mang Tisoy, ang galing niyo rin kasi. Kahit aksidente, nagagawa niyong gawing nakakatawa. Umupo sila saglit sa lilim ng isang puno habang nagkukwentuhan. Doon ibinahagi ni Mang Tisoy ang kanyang payo. Alam mo, Toto, hindi masamang mahadapa o magkamali. Ang masama, yung hindi ka natuto. Pero kung matuto ka, kahit ilang ulit kang mahadapa, tatawa ka na lang at tatayo ulit. Napatingin si Toto kay Tio Lando at ngumiti. Para bang bawat taong nakikilala niya sa niyugan ay may dalang maliit na aral. Ang lilim ng mga niyog ay hindi lang proteksyon sa araw, kundi lugar din ng mga kwento at tawa na nagbibigay ng ginhawa. Matapos ang maikling usapan, nagpaalam na si Mang Tisoy at nagpatuloy na rin sila sa pag-aani. Pero dala ni Toto ang kwento at ang tawa ng matanda. Huwag kang matakot magkamali. Ang kahihiyan at pagkadapa ay bahagi ng buhay. Pero kung marunong kang ngumiti at tumawa sa sarili mong pagkakamali, mas magaang ang lahat at mas madali kang makakabangon. Dumating ang araw ng pista sa baryo. Maaga pa lang ay abala na ang lahat. May mga palamuti sa kalsada, banderitas na makukulay, at amoy ng nilulutong pansit at kakanin na lumalaganap sa hangin. Si Toto, na tuwang-tuwa, ay tumulong kay Tio Lando sa paghahanda. Tio, ako na po bahala sa mga pinggan. Basta wag lang po ako utusan magtadtad ng sibuyas. Baka magmukha akong umiiyak sa gitna ng kasiyahan. Napahalakhak si Tio Lando. Ayos ka rin, Toto. Kahit mag-isa kang tumatawa sa biro mo, mas masarap pa rin may kasama sa trabaho. Habang abala sila, dumating si Mang Tisoy at iba pang kapitbahay. Bitbit nila ang kanya-kanyang handa. May suman, bibingka, at biko. At syempre, hindi mawawala ang kwento ni Mang Tisoy. Aba, naaalala ko noong unang pista rito. Panimula niya. Nagsayaw ako sa harap ng mga tao. Pero sa sobrang kaba ko, nadulas ako sa sahig na may tuba. Ayun, naging sayaw na parang palaka. Pero palakpakan pa rin sila. Nagkatinginan sina Toto at Tio Lando. Sabay tawa ng malakas. Mang Tisoy, parang kahit saan ka mapunta, may kwento kang nakakatuwa, sabi ni Toto. Nang dumating ang gabi, nagsimula na ang sayawan sa plaza. Ang mga tao ay masaya, nagtatawanan at nagsasayawan sa ilalim ng ilaw ng parol at buwan. Si Toto
ay nanonood lang muna, nahihiya sumali. Ngunit hinila siya ni Tio Lando. Toto, minsan, hindi dapat puro nood lang. Sumali ka rin. Ganyan ang buhay. Mas masaya kung kasama ka sa sayaw. Dahil doon, napilitan si Toto na sumayaw. At kahit medyo nagkamali ang kanyang mga galaw, napangiti siya. Kasi natutunan niya, hindi mahalaga kung mahusay ka, basta marunong kang makisaya kasama ng iba. Bago matapos ang gabi, naupo silang lahat sa lilim ng mga niyog, kumakain ng bibingka at nagtatawanan. Sa simpleng pista, ramdam ni Toto ang diwa ng pagkakaisa at saya. Sa buhay, hindi laging mahalaga kung perpekto ang ginagawa mo. Mas mahalaga na marunong kang makihalubilo, makisaya, at maramdaman ang ginhawa ng pagiging kasama sa galaw ng buhay. Isang umaga, biglang dumilim ang kalangitan. Ang malalakas na ulap ay nagsimulang mag-ipon at narinig ni Toto ang dagundong ng kulog. Tio Lando, parang may paparating na bagyo, sigaw ni Toto habang hinahawakan ang sumasayaw na kurtina ng kanilang kubo. Sumilip si Tio Lando sa bintana. Oo nga Toto, bilisan mo. Tulungan mo akong ipasok ang mga walis at mga gamit sa ilalim ng bahay. Baka tangayin ng hangin. Nagmadali silang kumilos. Habang nag-aayos, biglang natumba si Toto dahil nadulas sa sahig na basa. Aray ko po, Tio, parang ako yata yung unang nilipad ng hangin. Napatawa si Tio Lando kahit abala. Huwag kang mag-alala Toto. Hanggat mas malakas ang tawa mo kaysa sa hangin, hindi ka matatangay. Nang lumakas na ang ulan, nagtabi sila sa loob ng kubo. Ang bubong ay tila tambol sa lakas ng patak ng ulan. Ngunit imbes na matakot, nakinig sila sa ingay ng ulan na parang musika. Para hindi mabahala si Toto, nagsimulang magkwento si Tio Lando. Alam mo, minsan ganyan din ang buhay. May mga bagyo na dumarating, mga problema, lungkot, o pagkatalo. Pero kung marunong kang humarap at maghanda, lilipas din iyan. At pagkatapos ng bagyo, mas maliwanag ulit ang langit. Tahimik na nakinig si Toto. Sa kabila ng malakas na hangin at ulan, ramdam niya ang kapanatagan. Lalo na nang marinig niya ang tawanan ni Tio Lando. Pagkatapos ng ilang oras, unti-unting humina ang ulan. Lumabas sila at nakita ang mga niyog na medyo nagkalagas ng dahon. Ngunit matatag pa rin ang mga niyog. Wika ni Tio Lando, kahit yumuyo ko sa hangin, hindi basta-basta nababali. Ganun din dapat tayo. Marunong yumuko at magpakumbaba, pero hindi sumusuko. Nakangiting sumang-ayon si Toto. Tama po kayo, Tio. Parang ako kanina. Nadapa pero tumayo ulit. Eksakto, tugon ni Tio Lando. At natuto ka pang tumawa sa sarili mo. Ang bagyo sa buhay ay hindi maiiwasan. Pero tulad ng puno ng niyog, matibay ang tao kung marunong siyang yumuko, magpakumbaba, at muling tumindig pagkatapos ng unos. Matapos ang bagyo, tila mas naging luntian at presko ang paligid ng niyugan. Ang mga dahon ng niyog ay kumikislap sa hamog at ang lupa ay amoy bagong ulan. Habang naglalakad si Toto at si Tio Lando sa paligid para silipin ang kalagayan ng mga puno, napansin nila ang isang lugar sa gitna ng niyugan na may mas makapal na lilim. Tio, parang kakaiba po dito. Mas malamig, mas tahimik, bulong ni Toto. Ngumiti si Tio Lando. Yan ang tinatawag kong lihim na lilim. Dito ako palaging nagpapahinga noong bata pa ako. Dito rin ako nag-iisip kung paano haharapin ang mga problema ko noon. Umupo silang dalawa sa ilalim ng punong iyon. Si Toto ay nakikinig lang habang si Tio Lando ay nagpatuloy. Alam mo Toto, sa bawat puno ng niyog may lilim. Pero hindi lahat ay nakikita agad. Kailangan mong hanapin. Ganyan din ang buhay.
May mga bagay na hindi agad malinaw. Pero kung marunong kang magtiyaga, mahahanap mo rin ang lugar na magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Napaisip si Toto. Tiyo, ibig sabihin, kahit gaano kahirap ang buhay, may taguan pa rin ng ginhawa. Oo, Toto. Ang lilim na ito ay parang alaala ng Diyos na laging may pahinga at ginhawa kung marunong kang huminto at magtiwala. Bigla namang may dumaan na ahas sa di kalayuan. Dahilan para tumili si Toto at agad kumapit kay Tiyo Lando. Tiyo, may ahas. Tawang-tawa si Tiyo Lando. Huwag kang mag-alala, Toto. Baka dumaan lang yan para makisilong din sa lilim. Hindi lang tao ang marunong maghanap ng pahinga. Pareho silang napatawa, kahit kabado si Toto. Pero sa halip na takutin siya lalo, tinuruan siya ni Tiyo Lando. Ganun talaga, Toto. Minsan, may mga bagay sa buhay na bigla na lang sumusulpot para takutin ka. Pero kapag natutunan mong huwag magpanik at tumawa na lang, mas madali silang mawala. Habang nakaupo sa lilim, tumitig si Toto sa langit na muling luminaw. Sa kanyang puso, nakatagpo siya ng kakaibang kapayapaan. Isang hapon, dumating ang pinsan ni Toto mula bayan, si Nardo, na kilala sa kanilang pamilya bilang maingay at palabiro. May dala itong maliit na radyo at 2 supot ng candy. Hoy Toto, Yolando, sigaw ni Nardo habang papalapit. Handa na ba kayo sa balitang dala ko? May bagong tindahan sa bayan. May libreng tikim ng sorbetes. Napatawa si Tio Lando. Nardo, lagi kang may balita. Pero bakit parang mas excited ka sa libreng tikim kaysa sa mismong tindahan? Sumabat si Toto. Kasi po, Tio, mahilig talaga iyan si Kuya Nardo sa libre. Kahit libreng ballpen, parang jackpot na sa kanya. Nagkatinginan ng tatlo, sabay tawa ng malakas. Habang sila'y nagkukwentuhan, inilabas ni Nardo ang radyo at pinaandar. Umaling-awngaw ang tunog ng musika sa gitna ng niyugan. Ayan, parang nasa lungsod din tayo. Hindi lang puro kuliglig ang background music. Nagsimula silang kumanta at sumayaw sa gitna ng lilim ng mga niyog. Si Tio Lando pa mismo ang nanguna sa sayaw na parang hindi pantay ang hakbang. Tuwang-tuwa si Toto, lalo na nang makita niyang masayang sumasayaw ang kanyang tiyo na madalas ay seryoso lang. Matapos ang kasiyahan, naupo silang tatlo sa lilim. Doon ay nagkwento si Nardo tungkol sa buhay sa bayan, ang traffic, ang maingay na kalsada, at ang masasarap na pagkain sa karinderya. Pero sabay din niyang sinabi, alam niyo, kahit maganda ang buhay sa bayan, iba pa rin ang ginhawa dito sa Niyugan. Yung hangin, yung katahimikan, parang gamot sa pagod. Tumango si Tio Lando. Tama ka, Nardo. Hindi masama ang progreso, pero laging masarap bumalik sa ugat. Para kang puno. Kahit abot langit ang sanga, ang lakas mo ay nasa ugat pa rin. Napatingin si Toto sa kanila at nag-isip. Kaya pala kahit gusto kong makita ang bayan, mas masaya pa rin ako dito. Kasi dito ko natututo, dito ako tumatawa. At habang bumababa na ang araw, ang tatlo ay nagpatuloy sa kwentuhan, tawanan, at pagkain ng candy. Sa simpleng bisita, natutunan ni Toto ang halaga ng balanse. Ang buhay ay maaring puno ng ingay at saya, pero dapat ay laging bumabalik sa lilim ng katahimikan. Isang umaga, habang maliwanag ang sikat ng araw at tila mas tahimik ang paligid ng niyugan, tinawag ni Yolando si Toto. Toto, halika nga rito sa lilim ng punong ito. May gusto akong sabihin bago ka muling bumalik sa bayan. Umupo silang dalawa sa ilalim ng isang malapad na puno ng niyog. Ang simoy ng hangin ay malamig at may dalang amoy ng lupa na bagong dilig ng ulan kagabi. Si Toto ay tahimik,
nakikinig sa bawat salitang sasabihin ng kanyang tiyo. Toto, panimula ni Tio Lando, natutuwa ako at kasama kita nitong mga araw na lumipas. Nakita kong natuto kang tumawa sa pagkakamali, humarap sa bagyo, at magpasalamat sa simpleng kasiyahan. Tandaan mo, ang lilim ng nyugan ay parang buhay. Hindi perpekto, pero laging may ginhawa kung marunong kang maghanap. Napaisip si Toto. Sa isip niya, totoo ang lahat ng sinabi ng kanyang tiyo. Lahat ng pinagdaanan nila, ang pista, ang bagyo, ang mga kwento ni Mang Tisoy, at maging ang pagbisita ni Nardo. Lahat iyon ay nagbigay sa kanya ng bagong pananaw. Biglang tumawa si Tio Lando at sabay kurot sa tagiliran ng pamangkin. At higit sa lahat, Toto, huwag mong kalimutan, kahit gaano ka kaseryoso, laging may oras para tumawa. Dahil ang taong marunong tumawa, hindi agad natatalo. Napahalakhak si Toto. Tiyo, parang mas marami akong natutunan dito kaysa sa paaralan. Aba, Toto, sagot ni Tio Lando. Huwag mong sabihin yan sa guro mo. Baka ako ang mapagalitan. Nagkatinginan silang dalawa at sabay na tumawa ng malakas. Bago sila tumayo, muling tumingin si Toto sa mga puno ng niyog. Nakita niya ang kanilang tibay, ang lilim na nagbibigay ginhawa, at ang aral na iniwan ng bawat karanasang naranasan niya. Sa huling pagkakataon, ibinulong ni Toto sa sarili. Sa lilim ng niyugan, natutunan kong ang buhay ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi tungkol sa pagtawa, pagtanggap, at paghahanap ng kapayapaan. At habang sila'y naglalakad pa uwi, ramdam ni Toto ang magaang pakiramdam. Parang ang lahat ng bigat ay naiwan sa lilim ng mga niyog. Ang buhay ay hindi laging madali, ngunit laging may lilim kung saan makakahanap ka ng ginhawa at aral. At kung marunong kang tumawa, magpasalamat, at magpakumbaba, mas magaang at mas masaya ang paglalakbay mo. At diyan nagtatapos ang ating kwento sa ilalim ng lilim ng mga niyog. Isang paalala na kahit gaano kainit o kabigat ang araw, laging may lilim na magbibigay ng ginhawa at pahinga. Tulad ni Toto at Tio Lando, na sa gitna ng tawa, bagyo, at simpleng kasiyahan, natutong hanapin ang kapayapaan sa maliliit na bagay. Ngayon, kaibigan, oras na para ipikit ang iyong mga mata. Damhin mo ang malamig na simoy ng hangin, isipin ang payapang lilim, at hayaang ang mga bituin ang maging gabay mo sa pagtulog. Matulog ka ng mahimbing. Bukas, panibagong araw na naman ng mga kwento at aral. Magandang gabi.